Hindi naman kayamanan ang totoong makakatalo sa tunay na kahirapan. Ito ay napagtatagumpayan lamang yung mga di nawawala ng pag-asang lumaban. Sapagkat ang pagiging mahirap ay gaya din ng pagpaparusa para sa kasalanang di mo naman ginawa. Magdudusa ka, magtitiis at palaging nanaising makatakas sa kumunoy ng buhay na iyong kinasasadlakan, kung saan ang pagsuko ay hindi kasama sa pagpipilian. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkaitan ng magandang kapalaran sa kabila ng kamusmusan. Namulat sa ibang tahanan, inalila, pinahirapan at nawalay sa kanyang mga pinakamamahal. Ngunit anong laban ng kahirapan sa batang hindi marunong sumuko sa hamon ng buhay sa kabila ng kawalan ng pag-asa sa matinding karukhaang bumibihag sa kanyang pagkatao? Ang kwento ng mga pasakit at pamamayagpag ni Rosario Violeta Hernandez Solis, o yung tinaguriang The Thunder Star, ang drama queen ng Philippine movies. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isinilang noong ika-6 ng Oktubre taong 1935 bilang si Rosario Violeta Hernandez Solis. Siya ay nakilala din ng lahat bilang si Charito Solis. Sila ay tubong Santa Cruz sa Maynila. Si Charito ay isa lamang sa 4 na magkakapatid mula sa may halong dugong Espanyol na mga magulang. Maagang naulila sina Charito sa kanilang tatay matapos nitong pumanaw nung sila ay musmus pa lamang. At ang pangyayaring iyon ang naging panimula ng maaga nilang paghihirap. Nawalan na ng kakayahan ang kanilang ina na sila ay buhayin pa at sinabayan pa ito ng pagsiklab ng digmaan dito sa bansa dahil sa pagdating ng mga mananakop na mga Hapones. Dahil nga sa lugmok na lugmok sa kahirapan ang bayan, ang magkakapatid ni Charito ay nagkahiwa-hiwalay sapagkat mabigat man sa dibdib, sila ay ipinaampon ng kanyang ina sa kanilang mga kamag-anak. Ang batang si Charito ay napadpad sa pamilya ng kanyang tiyahin sa San Pablo sa Laguna. Sa simula ay maayos naman ang trato sa kanya ng mga ito, subalit kalaunan ay unti-unting nagbago ang kanilang pakikitungo sa kawawang bata. Si Charito ay nakaranas na ng pang-aapi, pagmamaltrato at matinding pahirap sa buhay na dumating pa sa puntong inihahanay na siya sa lugar ng mga katulong sa bahay. Sa puntong iyon ng kanyang buhay ay maagang